Bakit po manang? Ano pong meron? Tanong ni Hendrix nang mapansin niyang abalang-abalang makakatulong. Di ba po reunion po ng family niyo bukas? Mahinang sagot ni Manang. Bigla si Hendrix na natigilan dahil nakalimutan niya ang bagay na to. Taon-taon nila itong ginagawa sa pagsapit ng buwan ng Oktubre at kadalasan dito sa kanyang mansyon idinadaos ang reunion. Napakalaki kasi ng bahay, kaya ito ang napili ng karamihan na maging venue. Kagaya ng dati, pupunta ang kanyang mga tita at tito pati na rin ang kanyang mga pinsan. Uuwi din ang iba pa nilang kamag-anak mula sa ibang bansa, kaya alam niyang marami ang tao sa mansyon. Ngunit bigla si Hendrix na nakaramdam ng kalungkutan dahil ito ang kauna-unahang reunion na hindi niya makakasama ang kanyang lola. Masakit pa rin sa kanyang pagkawala nito, subalit kailangan na niya mag-move on dahil alam niyang masaya na to saan man to naroroon ngayon. Manang, ano pa po bang makakailanganin? May cater pa po ba tayo? Tanong niya. Meron na po sir. Ang mama niyo po ang nag-contact ng catering service. Basta sabihan niyo lang po ako manang ha, if may kakailanganin pa po kayo. Sabi ni Hendrix. Tumango lang si Aling Remy at nagpatuloy ito sa paggawa. Alam niya kung gaano kabisi ang mga kasambahay nila. Pero magiging madali pa rin naman ang trabaho dahil 10 naman silang katulong sa mansyon. Paakyat na sana si Hendrix sa ikalawang palapag na masalubong niya sa hagdan si Fatima. Hendrix, anong meron? Tanong nito. Family reunion bukas Fatima. Nakaugalian na kasi ito ng pamilya bawat taon. Kung ganun lahat pupunta rito? Yeah, kagaya ng dati. Saan ka pupunta? Tanong ni Hendrix. Tutulong ako Hendrix. No, hindi na. Marami naman sila ni Manang Remy. Kayang-kaya na nila yan. Nakangiting tugon niya. Samahan mo na lang ako. Pupunta tayo ng mall. Sige. Sagot ni Fatima, saka bumalik sa pag-akyat at pumasok ng kwarto. Sumunod din si Hendrix sa kwarto at nagbihis ng isang dark na t-shirt na pinarisan ng kulay gray na city shirt. Pagkatapos bumaba na sila at nagtungo sa parking garage. Ikaw ba magdadrive? Tanong niya. Tumango lang si Fatima, kaya kotse nito ang ginamit nila. Kasalukuyang namimili si Fatima ng damit na susuotin niya na mahagip ng kanyang paningin sa Eric. Nagtaka naman siya kung bakit nag-iisa lang ito. Nagtungo to sa men's section, kaya tiyak niyang bibili to ng damit. Buti na lang at nagpunta pa ng men's room si Hendrix at hindi nito nakita ang dati niyang nobyo at baka magtalo na naman sila. Nagpatuloy siya sa pamimili at hindi na niya tiningnan pa si Eric. Ngunit nabigla siya na may nagsalita sa likuran niya. Hi Fatima, it's good to see you here. Sabi nito. Eric, ikaw pala. Fatima, pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Nakita kasi niyang papalapit na si Hendrix sa kanilang kinaroroonan. Muli na namang nakasimango to, kaya natitiyak niyang naiinis na naman to. Excuse me Eric ha, kasama ko kasi yung asawa ko. Sabi ni Fatima at mabilis na tumalikod at sinalubong sa Hendrix. Nakakunot pa rin ang noon nito, ngunit hinayaan na lang niya, baka mag-away na naman sila. Anong kailangan ng ex-boyfriend mo? Seryosong tanong ni Hendrix. Wala naman, lumapit lang. Buti na lang at hindi na to nag-insist pa. May napili ka na bang damit? Tanong ni Hendrix. Meron na, pero hindi ko pa naisukat. Excuse me, at pupunta lang ako sa fitting room. Sabi ni Fatima. Isang simpleng whole dress lang naman ang napili niya at simple lang ang disenyo. Off-shoulder ito at paborito niya ang kulay na fuchsia. Hapit na hapit naman to sa kanyang katawan at kahit simple lang ang tabas ng tela, ngunit bagay na bagay naman sa kanya. Ito na lang bibilhin ko Hendrix. Sabi niya na makalabas na siya ng fitting room. Tumango lamang ang lalaki at sumunod to sa kanya papunta sa cashier. Kinuha niya ang kanyang pitaka sa bag, ngunit nauna nang nagbigay ng bayad ang lalaki. Hendrix, ano na naman to? Ako na magbabayad. Siyempre naman asawa kita eh. Nakangiting sabi ni Hendrix. Kaya tuloy kinikilig na naman ang cashier at iba pang mga customers na nakapila. Nag-blush naman si Fatima sa sinabi nito, kaya natampal niya to. Ma'am, ang sweet po naman ng asawa niyo.
Nakangiting sabi ng cashier. Ninitian lamang niya to dahil natagang na-fluttered naman siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit magaan ang pakiramdam kapag sinasabing asawa siya nito. At kahit wala namang katotohanan ng lahat, ngunit inaamin niya masaya siya sa company ni Hendrix. Yun nga lang, hindi dapat mabadrip para walang gulong mangyayari. At kanina kamuntik na. Buti na lang at umalis agad si Eric. Nagpunta naman sila sa men's section at ang lalaki naman ang namili ng damit nito. Fatima, bagay ba ito sa akin? Tanong ni Hendrix. Tumango lang si Fatima at kamuntik na niyang sabihin na kahit ano pang suotin nito, bagay na bagay sa kanya. Lumabas na sila ng mall, ngunit sinabi ni Hendrix na dadaan sila sa tarpaulin printing press at magpapagawa to ng tarpaulin. Mamayang gabi, magsisidatingan na mga kamag-anak namin, Fatima. Mapupuno na naman ang bahay. Sayang nga lang at wala na si Lola. Sabi ni Hendrix. Okay lang yan. Pakonsuelo niyang sabi. Matapos sila makapagpagawa ng tarpaulin, umuwi na sila ng bahay. Pagdating nila sa mansyon, napakaganda at napakaayos na nitong tingnan. Bago ang mga kortina at nakaskirting na rin ang tables at kumpleto ng mga upuan sa loob. Inilagay ni Hendrix ang tarpaulin sa gitna, malapit sa mahabang mesa, kaya mas lalong naging kaaya-aya tingnan ang buong paligid. Naunang umakyat si Fatima at pumasok ng kwarto upang makapagpalit ng damit. Medyo kinakabahan siya sa reunion bukas kasi lahat ng mga kamag-anak ay dadating. Kahit nakita na niyang ilan ng birthday ni Doña Rosita, ngunit hindi pa rin niya maiwasang matakot dahil hindi niya alam kung ano magiging reaksyon kapag nakita siya ng mga ito. Maya-maya'y pumasok sa Hendrix at nagbihis din to ng pambahay. Fatima, okay ka lang ba? Tanong ni Hendrix nang hindi siya mapakali. Okay lang ako, Hendrix. Medyo kinakabahan lang dahil hindi ko pa naman namimit ang ilan sa kanilang kamag-anak. Paano kung pagsabihan din ako ng masama? Fatima, alam ko naman ang iniisip mo eh. Pero wag mo na masyadong isipin yon. Ngumiti lang siya ng bahagya dahil sa isip niya, kaya pa naman niya magtiis. Total 1 buwan na lang ang hihintayin at matatapos ng kontrata. Kaya ko naman, Hendrix eh. Pagtitiisan ko na lang. Total malapit na matapos ng kasunduan, di ba? Sabi ni Fatima. Biglang natahimik ang lalaki at nababanaag sa mukha nito ang kalungkutan. Hendrix, ha? Oo. Malapit na matapos ng kontrata. Kaya sulitin na natin? Tugon ni Hendrix at saka ngumiti ng banayad. Kagaya ng sinabi ni Hendrix, nagsidatingan na makamag-anak nito. 5:00 pa lang ng hapon. Hindi naman maiwasan ni Fatima na kabahan kasi alam niyang ang mga ito'y nabibilang sa alta syudad. Unti-unti nang napupuno ang bakuran ng mansyon ng mga sasakyan. Kitang-kita niya to mula sa bintana ng kanilang silid. Maya-may pumasok si Hendrix sa kwarto at nakangiti itong tumingin sa kanya. Fatima, nandito na mga pinsan ko galing Batangas. Yung ibang paparating pa lang. Yung mga tita at tito ko naman, bukas pa raw ng umaga ang flight. Sabi nito. Tumango lamang si Fatima, saka umupo sa sofa. Umupo din ang lalaki sa tabi niya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hendrix, bakit may problema ba? Tanong niya rito. Naalala ko lang ang lola, Fatima. Siguro kung buhay pa siya ngayon, malamang nandito na rin yun ngayon. Malungkot na tura ng lalaki. Bigla naman siyang nakaramdam ng awa dito at kahit na siya man inamimiss din niya ang matanda. Ngunit kailangan na tagang-tanggapin ang katotohanang wala na ito. Ginagap niya ang kamay ng lalaki upang ipaabot dito ang kanyang simpatya. Ngunit nang pisilin nito ang kamay niya, natataranta naman siyang bigla. Please, Fatima, don't leave me. Sabi ni Hendrix. Nagkatitigan silang dalawa, ngunit siya na mismo nagbawi ng tingin. At kahit na matatapos ang kontrata natin, sana maging magkaibigan pa rin tayo. Please, Fatima. Tinunghan lang niya ito at hindi na siya nagsalita pa. Tumayo siya upang magtungo sa banyo, ngunit biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay, kaya napaupo siyang muli. Please tell me, you will not leave me, Fatima. Nadarang siya sa mga matang nagsusumamo, kaya napao siyang bigla.
Nakita niya ang saya sa mga mata ng lalaki at nang yakapin siya ni Hendrix muling lumakas ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang inilalayo nito habang mataman pa rin nakatitig sa kanya. Fatima, yun lang ang narinig at sinakop na ni Hendrix ang labi niya. Ilang minuto ding nagtagal ang halik na yon at bago siya tuluyang makalimot, siya na ang kusang bumitaw. Kailangan na tayong bumaba, Hendrix. Nandiyan na mga kamag-anak mo. Sabi ni Fatima sa kanya, saka siya tumayo at kinuha ang tuwalya. Sa loob ng banyo ay saglit siyang napapikit habang nakasandal sa pintuan. Nalilito siya kung ano ba talaga ang nararamdaman ni Hendrix para sa kanya. Ilang beses na silang naghalikan at pinangyari na rin sa kanila. Ngunit ni minsan, hindi ito nagtatapat ng totoong nararamdaman nito para sa kanya. Siguro nga hindi pa rin makapag-move on ang lalaki sa dati nitong girlfriend. May konting kirot siyang nararamdaman sa kanyang puso na maisip niya ang bagay na ito. Pero pareho lang din naman sila ni Hendrix. Hindi din niya tiyak kung mahal niya nga ba niya ito o humahanga lang siya sa magandang katangian nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil ayaw na niyang isipin pa ang mga bagay na yon. Binuksan niya ang shower at nagsimulang maligo. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas na siya ng banyo. Nakalimutan niya pala magdala ng pamalit na damit sa loob, kaya no choice kundi lumabas ng nakatapis lang ng tuwalya. Buti na lang at wala na sa kwarto sa Hendrix. Nagmamadali siyang nagtungo sa closet at naghanap ng isusuot. Kailangan din naman maging kaaya-aya siya sa paningin ng mga kamag-anak ng lalaki. Kaya isang maroon short sleeve v-neck, whole dress ang kanyang napiling isuot. Lampas tuhod lang ang haba nito at hapit na hapit sa kanyang katawan. Ngunit ang problema, hindi niya maabot ang zipper sa likod. Pinilit niya itong abutin, ngunit kalahati lang ang naisara. Eksakto namang pagpasok ni Hendrix sa kwarto. Bagong ligo na to at nakabihis na rin ng polo shirt at city shirt. Amoy na amoy pa nga niya ang perfume nito, lalo na nung lumapit to sa kanya. Let me do this, Fatima, sabi ni Hendrix, sabay hila pataas ng zipper sa likod. Thank you, Hania. Sa harap ng salamin, kitang-kita niya ang pagtitig nito sa kanya. Nagkunwari siyang hindi apektado at mabilis na kinuha ang hair blower. Umupo siya sa gilid ng kama samantalang ang lalaki naman sa sofa. Pinagmamasdan lang siya nito habang nagpapatuyo ng buhok, kaya tuloy nakokonsyo siya. Na matuyo na ang kanyang buhok, sinuklay nito tinalian. Humarap siyang muli sa salamin at naglalagay ng lip tint at kaunting pulbo sa pisngi. Ano? Ba't mo naman ako tinitingnan ng ganyan? Nakokonsyos ako eh. Sabi ni Fatima. Siyempre, may mata ko eh. Alangan namang hindi kita tingnan. Nakangiting tugon ni Hendrix. Uy, akin ang linya na yan ah. Tawa ng tawa ang lalaki na parang nag-i-enjoy tong kulitin siya. Pinandilatan niya to ng mata, ngunit ngiti pa rin ang ngiti. Maya-maya'y biglang sumeryoso. But honestly, you're so pretty, Fatima. And you look even more sexy. Bagay sa'yo yung suot mo. Wika ni Hendrix. Flattered naman si Fatima sa sinabi nito, kaya lihim siyang napangiti. Masarap naman yata sa pakiramdam na hinahangaan ka, diba? Lalo na kung nanggagaling sa isang Hendrix sa Avedra. It's totally flattering. Thank you, Hendrix. Ania. Pagkatapos niya mag-ayos ng sarili, lumabas na siya ng kwarto at hawak kamay na bumaba ng hagdan. Hi, Kaz. Bati ng pinsang babae ni Hendrix, sabay yakap nito sa lalaki. Namit na niya ito nung kaarawan ni Doña Rosita, kaya alam niyang Rika ang pangalan nito, at ito ang pinaka-close ng pinsan ng lalaki. Hi, Kaz. It's good to see you again. Tugon nito. Sumunod ding bumati sa kanilang iba pang mga pinsan ni Hendrix. Gaya noong birthday ni Doña Rosita, ang iba'y nakikipagplastikan lang sa kanya at hindi siya nakaligtas sa mapanuring tingin ng mga ito. Hi, Fatima. Bati sa kanya ni Rika at saka nakipagbeso-beso to sa kanya. Sa lahat ng mga pinsan ni Hendrix, ito ang may mabuting pakikitungo sa kanya. Kaya madali lang niya itong nakapagpalagayang loob. Ang mami naman nito ay magaan din ang loob sa kanya. Natutuwa naman siya kahit papaano. May ilang nagkakagusto sa kanya sa mga kamag-anak ng lalaki. Hi, Iha. Pwede ba kita makausap?
Sabi ng mami ni Rika. Sure po. Babe, excuse me ha? Paalam niya kay Hendrix. Kaz, I'm so happy na finally nakapag-move on ka na taga kay Jewel. Akala ko kasi ginawa mo lang panakipbuta si Fatima eh. Sabi ni Rika nang sila na lamang dalawa ni Hendrix ang naiwan. What made you think na ginawa ko lang panakipbuta si Fatima? Tanong ng lalaki. Akala ko kasi noon. Pero now no, mahal na mahal matagang asawa mo. Tumango lang siya at hindi na siya nagkomento pat agad na ibinibang usapan. By the way, where is Patrick? Di ba nakalabas na yun ng rehab? Tanong ni Hendrix. Sa tatlo niyang pinsan na lalaki, si Patrick lang ang napariwara ang buhay. Nalulung kasi ito noon sa pinagbabawal na gamot, kaya na-rehab noong nakaraang taon. Ngunit balita niya, nakalabas na to ng isang buwan. Hay naku Kaz, hindi pa rin tuloy ang nagbabagong buhay. Palagi pa rin sumasama sa mga kaibigan niya sa nightclub at nakikipag-inuman. Ewan ko kung pupunta yun dito. Wika ni Rika. Maya-maya'y may huwinto na kotse sa tapat ng mansyon. Tumayo ang pinsan niya upang tingnan ko sino ang dumating. Speaking of the devil is here Kaz. Nandito na magaling kong kapatid at mukhang lasing na naman. Sabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok na to sa loob at abot tenga ang ngiti nito na makita siya. Bro, it's been a long time. Sabi nito at nag-high five sa kanya. Yes bro, kamusta ka na? Parang nakainom ka yata. Sabi ni Hendrix. Oo, actually kanina lang ako nakarating sa Maynila. Kaya lang nakipagpilitan muna ako sa mga dati kong kabarkada. At ayun, nagkainuman. Oo nga pala bro, asan ang asawa mo? Balita ko nagkasawa ka na raw. Nakangiting usa ni Patrick. Nasa terrace, kausap si Tita Imelda. Niya. Nasa kasagsagan sila na pagkukwentuhan nung pumasok si Fatima sa loob. Nakangiti itong lumapit sa kanya at ginagap naman ni Hendrix ang kamay nito. Babe, I want you to meet my cousin, Patrick Villarin. Magkapatid ang daddy ko at si Tita Imelda. Siya lang ang nag-iisa kong cousin na lalaki na nasa Pilipinas. The rest of my cousins are in other countries at bukas pa ang mga yun makakarating dito. Pagpapakilala ni Hendrix. Hi Patrick. Bati ni Fatima. Hi. Napakaganda mo pala talaga. Kaya pala na-inlove ng todong pinsan kong to. Panunokso ng lalaki. Bro, kung ganito kaganda at ka-sexy magiging misis ko, hindi ko yata papahingahin sa kama. Nakangising sambit nito. O ano, magaling ba sa kama tong pinsan ko? Biglang kumulo ang dugo ni Hendrix dahil sa sinabi ni Patrick. Marahil epekto na rin ang nainom nito sa bar, kaya naging bastos ng pananalita nito. At baka nakahit-hit to, kaya parang asong ulol na gustong sunggaban si Patifa. Kuya, tumigil ka! Saway ni Rika, dahil hindi na rin nagustuhan nito ang inasal ng kapatid. O ano bro, kapag nagsawa ka na ha, balato mo sa akin. Nakangisi pa ring tora ni Patrick. Malakas ang pagkakasabi nito, kaya napatingin sa kanilang kinaroroonan ng iba pa nilang mga kamag-anak. Please stop it bro, at baka makalimutan kong pinsan kita. Mariing sabi ni Hendrix. Naramdaman ni Hendrix ang kamay ni Fatima na mahigpit na nakahawak sa braso niya. Wag mo nang pansinin babe, tayo na at akyat muna tayo sa taas. Sabi ni Fatima. Agad naman si Hendrix na tumalima at sumunod dito matapos mag-excuse kay Rika. At dito na po nagtatapos ang ika-28 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.